Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang naririnig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes at tayo ay nasa ika-5 linggo ng ating pong pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Sabi dito sa ating Ebanghelyo, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin." So madali pong sabihin, kung tatanungin ko kayo ngayon, o tatanungin tayo ngayong lahat, iniibig mo ba ang Diyos? Meron bang sasagot ng hindi? So halos lahat sasagot kapag tinanong, iniibig mo ba ang Diyos? Kasi madali lang magsabi ng I love you. Madali lang magsabi ng iniibig kita. Pero ang pag-ibig ay isang desisyon na dapat nating gawin, isang desisyon na dapat nating piliin. Ang pag-ibig ay hindi isang damdamin. Ang pag-ibig ay hindi siya nararamdaman, kundi ang pag-ibig ay dinidesisyonan. Kaya bago mo sabihin o kung sakaling magpapahayag ka ng iyong pagmamahal, handa ka bang patunayan nito? Handa mo bang ipakita ito sa gawa, sa pagkilos? Kasi hindi pwedeng ang pag-ibig ay salita lang. Ang pag-ibig ay may kalakip na pagkilos. Kaya mo ba? Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Ang tumusunod at tumatanggap ng aking utos, yun lang ang umiibig sa akin. Yung totoong umiibig. Ano bang utos ni Kristo? Ibigin ang kaaway. So, paano to? Utos to eh. Sabi natin, iniibig ko ang Diyos. Ang sabi ni Kristo, sige nga, patunayan nga natin.
Kasi yun lang, sabi, malinaw naman, no? Yung mga tumatanggap ng aking utos at tumutupad nito, yung siyang tunay na umiibig sa akin. Kaya nga isang grasya yung hihingi natin sa Diyos, no? Sa bawat pagdalo natin sa misa, na magkaroon tayo ng lakas, tibay ng loob, na maipakita talaga sa gawa. Kasi pwedeng sabihin natin, nagsimba ako. Bakit? Iniibig ko ang Diyos eh. Tandaan nyo, kaya tayo may misa dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi sa mahal natin ng Diyos, kundi dahil mahal tayo ng Diyos at ipinapakita niya ito. Ibinibigay niya ang kanyang sarili. So, nasaan na ba tayo pagdating sa pag-unawa natin sa mahal ko ang Diyos? Baka nandun lang tayo sa gusto kong matutunang piliing mahalin ng Diyos. Hindi pa talaga natin na ipapakita at napatutunayang mahal natin ang Diyos. Pero gusto nating mahalin ang Diyos. Kaya ngayon, ibinibigay muli ni Kristo, paano natin mapapatunayan, paano natin maipapakita na mahal natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsusumikap na matupad ang kanyang mga utos. Minsan mayroong kabataan na nagtanong kasi namumblema siya. Sabi niya, Father, ano pong gagawin ko? Kasi mayroon po nagkakagusto sa akin at parang gusto ko na rin. Pero mas bata po sa akin eh. Pero parang mahal ko na siya. Sabi ko lang, okay, kung mahal mo ba talaga? O di sige, pag-aralin mo. Ay, bakit ganun? O, di ba? Pag-aralin mo, mahal mo pala eh. Di pag-aralin mo, patapusin mo. Di ba sa inyong mga mag-asawa, mahal mo, di ba? O di pakainin mo, magtrabaho ka para sa kanila. Kasi ganun. Pag mahal mo, ipapakita mo. Hindi lang sa salita, kundi dapat sa gawa. Amen?